Alright, good day once again mga kapatid. Itutuloy na po natin ang patungkol po sa incubator na ginagawa ko po. So sa ngayon, ito po yung thermostat na aking ginagamit. Ayan, STC 1000. So ngayon pa lamang po ako nakagamit nito, kaya ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung wiring nito. So kagaya nyo po, wala pa po akong alam patungkol po sa thermostat na ito. Ang ginawa ko po, bago ako mag-order nito, doon po sa kakilala ko po, ayan, shout out ulit kay Sir Incubator. Maaari po kayong mag-order sa kanya ng mga parts ng incubator. At ang kagandahan pa, pwede nyo pong ipa-sit up sa kanya kung ano po yung temperature na kailangan nyo. Kung sa pabo at manok po, kagaya ng ginagamit ko dito, nasa 37.4 to 37.9 po yung pina-sit up ko sa kanya. So ayan, so pagdating naman po sa wiring, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Kung nakikita nyo, ayan po yung diagram na isinend sa akin ni Sir Incubator. So ito na rin po yung aking actual na ginawa mga kapatid. Ayan, kung nakikita nyo po, ito po yung supply. So gamit talaga, oh. Kung nakikita nyo, ito po yung scrap na wire. May sapin pa po yung wire. Ang kabuuhang wire may sapin pa po. Kaya maganda yan. Pasado yan sa standard. So ito na po yung diagram mga kapatid, oh. So nakunik ko na po. Ang mahirap lang dito, hindi kasya yung screwdriver na singlaki nito. Ayan, so humiram na lang ako sa aming kapitbahay. Meron siyang isang seat. Ayan, oh, isang seat po yung kanyang screwdriver. Ang liit. So saka ko nabuksan. Kasi maliit kasi, ano, yan po yung kanyang tornilyo. Flat screw na maliit. So kung nakikita nyo yung diagram na nasa gilid, yan, may picture, tapos may ginuhit pang actual talaga si Sir Incubator. So ito po yung supply natin, saksakan, dalawa. Tapos yung isa ay rekta na po, papunta sa one line natin, papunta doon sa pan at saka sa ilaw. Yan, ito po yung, oh, di ba, ginawa natin series yung ilaw at saka pan series. Ito na po yung papunta dun sa ating output. Nung mag-edit na ako mga kapatid, alam ko po ako mismo sa sarili ko, alam ko po na hindi nyo maintindihan yung pinagsasabi ko kanina kasi magulo yung wire. So ngayon, pinutol ko muna para ipakita ko po sa inyo yung tutorial talaga pagdating po sa wiring. So tandaan nyo po, hindi pa po ako masyadong bihasa paggamit ng STC 1000. Pero ganun pa man, may karanasan na kasi ako sa incubator, kaya alam ko na po, nakuha ko na po yung ilang mahalagang prinsipyo ng incubator. So ito po yung hitsura ng STC 1000, yun pong sinasabi ko kanina sa inyo. So mayroon po yung apat na bahagi dito sa connector. Apat, pero tigda dalawang terminal yung kailangang ipasok. Pero ito, nilagyan ko ng number sa isang box. Dalawang terminal po yan, 1, 2, tapos dito sa kabila 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tigda dalawa kasi yan, eh. Yan, yung may parang bilog na ginawa ko. So ang gagawin natin mga kapatid, mula sa source, ito kasi yung source natin na 220 volts, yung mga saksakan sa bahay. Ayan, so para mabuhay yung ating thermostat, rekta na yan yung dalawa. Ayan, para mabuhay itong thermostat. So ang mahirap dito mga kapatid ay itong pagkabit natin. For example, ito malaking wire, itong ginamit natin number 16, mahirap po siyang ikabit dito kasi maliit po yung terminal dito mga kapatid. So yung gamit ko number 18, ay hindi nga yung number 18, nagcut po ako ng maliit na wire. Mula po yun sa wire ng motor. Yung nagpakabit ako ng light ng motor, ayun, nagputol po ako na, siguro ang numero niya ay nasa number 18. So nagputol po ako ng ganyan lang kaliit, idinagdag ko dito, ikinabit ko dito sa 1, so hanggang dito. And then itong wire na ito mga kapatid, ito drawing lang kasi ito. Ang ito rin, kung nakikita nyo ito, nagputol rin ako ng maliit na wire. Kumbaga itong dalawa naghanda talaga ako ng maliit na wire. Tapos ang nangyari dito yan, dito sa
itong wire na ito dito yan, nagdugtong lang ako dito, dinugtong ko yan dito. Pero para hindi masyadong magulo dito sa diagram, ginawan ko lang ng paraan na ganyan. Pero sa actual na pagdugtong dito niya nadugtong mga kapatid, kasi hindi pwede yung dalawang wire na ipasok dito. Kasi ang pinakamahalagang parts dyan ay hindi natin dapat na idikit itong dalawa, itong 1 and 2. Hindi dapat natin yang idikit kasi mag-short circuit yan. So ayan, naglagay na ako dito ng wire, and then buhay na po yung ating thermostat kasi pumasok na yung line 1 at line 2. So dito naman tayo mag-wiring sa ating bulb, dalawang bulb na at saka sa ating fan. Yung ating fan to 20 volts po yan mga kapatid, easy. Ayan, tapos yung ating bulb ay tig 50 watts. Ayan, 2 watts sa rep incubator. Tig 50 watts po. So ang ginawa dyan mga kapatid, series na yan. Ito, kita nyo naman, mula dito sa line 1, hindi na yan dumaan. Kumbaga, nag-jump lang tayo dito para masuplayan itong ating tatlong gamit dito. Yung isa ay fan, tapos yung dalawang light. So series yan, ganyan. So kinabit natin yan dito, tapos dyan sa light. Series po yan, kahit kung saan man ang masira sa tatlo, yung natira ay under pa po kasi naka-series parallel. And then yung isang line natin mula sa ilaw papunta dito sa fan, pupunta yan dito sa number 6. Kita nyo naman, number 6. Ayan, number 6. Pwede rin yan sa 5. Pwede yan magkabaliktaran kasi ang nangyayari dyan, itong slot ng 5 at 6 mga kapatid, yan po yung nagiging switch. Sa loob ay nagiging switch po yan. Paano po ba yun? Pagguhit ng switch, ayan. So, nagiging switch po yan mga kapatid. Pag aabot po siya ng 37.4 yung setup ko, iilaw po yan, magdudugtong po yan. Tapos pag aabot niya naman ng 37.9, ayan, magsha-shutdown po yan. So yan po yung gamit. So para magkadugtong po sila, kaya itong line na ito, ayan, kita nyo naman, nag-jumper po tayo papunta sa line 2. Ayan, sa line 2. Kasi iyan nga yung magiging switch. Ayan po yung prinsipyo niya. Pag 37.4 iilaw, magkukunik. Pag 37.9 mamamatay, magsi-shutdown. So ayun. Ang prinsipyo ng ating rep incubator mga kapatid, once namatay yung ilaw, patay rin yung fan kasi naka-series po sila tatlo. Tapos itong dalawa, kung nakikita nyo yung temperature, as if na yan kasi nakakabit na yan dyan sa slot ng 3 at 4. Ayan. Yan temperature natin. So, yun po mga kapatid, yun po yung diagram niyan. So, i-picture nyo na lang iyan So, para klaro. Ayan. Kita nyo naman yung sa screen, pwede nyo yung i-screenshot para malaman nyo po. Very simple lang po talaga mga kapatid. At kung nahihirapan kayo na mag-set up ng STC 1000, maaari nyo po yung ipa-set up na doon sa ating supplier ng incubator. Pa-set up nyo na lang ng ganito kung itlog ng pabo po. Kasi dito sa akin, itlog ng pabo at manok po yung goods na sa ganyan temperature. Pero base po sa experience ko po mga kapatid, yung akin pong incubator ay hindi po magandang papisaan ng itlog ng pato, gansa at guinea fowl, yung mga may makakapal na shell. Pero sa itlog at manok mga kapatid, ayan, mataas po yung hatching rate pag ganitong temperature yung ating ginamit. So yan lamang po mga kapatid, pinutol ko saglit para maging klaro talaga. So ipagpatuloy ko na lang yung pinutol ko na video. Thank you and happy farming. So yung one line mga kapatid, rekta na po doon. Kaya lang pinapasok natin sa thermostat. Nang sa ganun ay mabuhay po itong thermostat. Kaya ayun, pumunta siya doon.
Tapos yung isang linya naman natin ng source, pumunta rin doon para mabuhay itong ating thermostat. Ayan, kaya dalawa na po yan. Ito, dalawa source po yan para mabuhay itong ating thermostat. Tapos yung isa, rekta kasi yan doon sa ating output papunta doon sa pan at sa ilaw. Ayan na, kaya dito ko siya dinugtong. Naglagay ako ng isang wire dito mga kapatid, kasi pag yung dalawa doon hindi po kakasya doon sa ano tawag dyan, sa connector na yan, hindi kakasya, kaya naglagay ako ng isang wire tapos dito ko dinugtong. Ayan, so naging series na po sila. Tapos itong isa, ayan, pumasok dito para masuplayan itong ating thermostat, saka dumaan dito sa isang, ito kasi yung parang nagiging switch mga kapatid. Ayan, kita nyo naman, oh. Ayan, di ba? Ang prinsipyo niyan, ito po yung naging switch. Kapag umabot na po siya sa 37.9, patay. Mamamatay itong switch na ito, kaya hindi iilaw yung ating light doon. Kapag bababa naman siya sa 37.4 o 37.3, pag sumagad na po siya doon, ayan, iilaw ulit. O ayan nga, oh, yan po yung drawing of switch. Yan, switch po siya. Para lang naman itong switch mga kapatid, kumbaga kinokontrol niya kung kailan siya iilaw at kailan siya mamamatay. So, ayan. So, very simple lang pala ang pag-wire nitong thermostat na ito. Pero mas madali po ang yung dati kong thermostat na ginagamit. Ito mga kapatid, ang pag-wiring nito mas madali ito kasi may apat na wire na ito, idudugtong mo na lang. Hindi kagaya nito na ayan, mahirap ang pag-screw kumpara nito. Ang kagandahan lang nito ay madali po siyang iset. Ayan. So, ako para safety talaga ako, pina-calibrate at ipinasit ko na ipinasit ko muna bago ipinadala dito sa akin. Sinabihan ko si Sir Incubator na iset mo na lang para sa akin. So, ayan, nakasit na po yan. Pero, ipapakita ko na lang, mas maganda po siguro yan. Ipakita ko na lang. Yan po yung itinuro sa akin kung paano po. So, pwede nyo yan gayahin. Inaamin ko po mga kapatid, kagaya nyo po ako. Kung nagsisimula pa lang kayo sa paggawa ng incubator, kagaya nyo po ako na wala po akong masyadong alam pagdating po sa ganito. Pero isa lang po yung katotohanan mga kapatid, na hindi na po yan mahirap sa panahon natin ngayon. Nasa YouTube na po yan lahat. Ito nga, itong ginagawa ko, pwede nyo itong sundan. Tiyak na makakagawa na po kayo ng inyong recubator o incubator. So ito, naka-sit up na po ito mga kapatid. Susubukan ko ito. Wala pa akong bulb. So gagawin ko, mayroon naman ditong extension wire. So ito try natin kung gagana ba itong ating ginawa na recubator on the go. So ayan, abot naman dito yung kanyang extension. So ito try ko. Hindi ba ito nagkamali? Huwag kang magkamali. Op, try. Kulba yung hinam. Ayun. So ito po yung hitsura ng ating thermostat na STC 1000. So mayroon po siyang, paano ba to? I-try natin. So ito, uy, kurog. Masyadong kurog. So ayan, umandar po mga kapatid. Ayan, umandar po siya. So gagawin natin, hindi rin ako makapagpainit kasi wala pang bulb. Pero isa lang sigurado yan, umandar po. Alright. Kaya lang hindi po iinit. Ilalagay din natin to dito. Yan po yung lagayan. Yan po yung lagayan. Hop. Itutuwid na lang natin yan mamaya. Tapos kulang pa ako ng room temperature. Yung ididikit natin doon na room temperature, batayan natin kung tama ba ang init na binibigay ng thermostat na yan. So as of now mga kapatid, yan po muna yung update natin kasi kulang pa ako. Yan, buo na po yan mga kapatid. Buo na yan. Kasi ito, ikakabit ko na lang po ito. Itatabi ko yan dyan.
Tapos ganito yung magiging itsura, oh. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Umandar na po yan. So ibig sabihin wala pong short circuit sa ating ginawa. Oh, mataas po yung, mahaba po yung wire. So kita nyo naman, oh, yan po yung butas na ito lang po ang butas nag-iisa mga kapatid ang aking ginawa dito sa aking recubitor. So ganito po yung magiging prinsipyo niyan. Diyan, hanggang diyan lang yan. Mga ganyan kahaba. So dito lang yan sa itaas. So ayan. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Ayan na. Tapos ipapasok natin itong pinakalagayan ng itlog. Ayan. Ang kulang pa dito, tsaka ko na lang sa susunod na vlog, ito mga kapatid, kailangan po talaga ito butasan. Butasan tapos lagyan ng glass. Nang sa ganon, yung room temperature doon sa loob, makita natin. Yung kahoy yan, yung nakikita nyo, yan po yung room temperature na isa sa kailangan natin. Nang sa ganon ay makita natin kung sakto ba ang ating thermostat. So hanggang dito lang muna mga kapatid. Abangan nyo po ang susunod na kadugtong ng vlog na ito. Sana po nakuha at nalaman nyo po kung paano po ang pag-wire ng thermostat na ito at the same time kung paano po siya i-set. Ayan, nagpaturo lang po ako mga kapatid. Inaamin ko po, wala po akong masyadong alam patungkol dito. Ngunit ganun pa man, sinisikap ko pong makabuo ng sarili kong recubitor. Alam ko po, isa po yan sa hangad ng ating ibang mga breeder na makagawa rin sila ng sariling recubitor. Napakamahal po siguro kung bibili po tayo ng ganito kalaking capacity mga kapatid. Lalo na pag automatic, iwan ko lang, tumataginting siguro na 20,000 to 30,000. Yan po yung presyuhan siguro. Posibleng nagkamali po ako pero hindi po malayo dyan kung ganito po kalaki o ganito karaming capacity. Pero automatic na po yon. Kagandahan lang, automatic na po yon. Pero tayo, gumagawa po tayo ng sariling DIY natin na pang sariling konsumo lamang o gamit. Ayan. Pero kung loobin ng Diyos, kung tatakbo na ito, maaari na po tayong tumanggap uli ng mga itlog na magpapa-incubate dito sa akin. So hanggang dito na lang. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.